Hello! God is good, mga kapatid. Magbabasa tayo ng Bible sa Lucas, Kabanata 15, sa verse 11. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kaniyang pagkabuhay. Verse 13, At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya, at naglakbay sa isang malayong lupain. At dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugulo na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing iyaon, at siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupang yaon, at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat nang siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, Ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako nito'y mamamatay sa gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanaw na siya ng kanyang ama, at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ang salitang ito, mga kaibigan, ay isang paalala sa bawat isa sa atin na minsan tayo, mga kaibigan, kapatid, ay gusto natin na mamuhay ng ayon sa ating kagustuhan. Gusto natin na walang maghahadlang sa ating mga minimiti na kaligayahan na gawain. Masakit man itong isipin, ngunit minsan, mga kaibigan, ay gusto natin na gumawa ng nagpapaligaya, ng mga bagay na nagpapaligaya sa ating laman. Lalong-lalo na kung tayo ay mga nasa may edad na gaya ng binata at dalaga. Yan ang time na tinatawag na backsliding stage, dahil napakaraming mga kasayahan ng mga binata at mga dalaga. Hindi lamang po mga binata at dalaga ang itinutumbok ng ating Panginoon sa oras na ito, ngunit gusto ng ating Panginoong Diyos na ipaalala sa mga tao, na lalong-lalo na sa mga lumalayo na sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Dito ating nakita na ang isang anak na
ah, na prodigal son, mga kaibigan, ay gusto niyang ibigay ang kanyang kayamanan mula sa kanyang ama. Ito ay ibig sabihin nito, mga kaibigan, na yun na ang sinabi ko, na gusto natin na mamuhay ng ayon sa ating kalooban. Ang ating Diyos, mga kaibigan, ay hindi siya naghihigpit sa atin. Gusto ng ating Diyos na tayo ay maka-experience, makaranas kung ano ang mga bagay na yan. Ayaw ng ating Diyos na tayo ay talian. So, may mga panahon kasi na exploring time, dahil sa curiosity. Pero mga kaibigan, gustong ipahatid ng ating Diyos na handa siyang maghintay kung kailan tayo babalik sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Diyos. Kung ating titingnan yung anak na alibughang anak, nakaranas siya ng talagang ginasto niya yung kanyang mga gawain ay kunhawaray-waraging patakasan niya. Lahat ng kanyang gustong gawin ay kanyang ginawa. Ngunit dumating ang punto, mga kaibigan, na nasa kahirapan na siya. Kaya sabi niya sa kanyang sarili, naalala niya ang kanyang ama, na ang kanyang ama ay sobrang mayaman. Ngunit siya ay nasa kahirapan na halos walang kinakain at gusto na niyang kainin ang ipa. Ngunit mga kaibigan, purihin ang ating Diyos, na alala niya ang kanyang ama. Kaya't mga kaibigan, sa ating mga buhay, gusto nang parating ng ating Panginoong Diyos na handa ang ating Panginoong Diyos na kung tayo ay babalik sa Kanya. Kahit kung ating titingnan, unang-una mga kaibigan, masaya ang Ama kung, number 1 mga kaibigan, tayo ay may tunay na pagsisisi. Mga kaibigan, tunay na pagsisisi. Bakit? Dahil sinabi ng anak na naisip niya na babalik ako sa aking ama at sasabihin ko na gawin na lamang akong alipin. Yun ay tunay na pagbabagong buhay. Na-realize niya ang kanyang mga pagkakamali. Kapag tayo mga kaibigan ay napagtanto natin na kung sakali man or huwag nawang mangyari na mabackslide, huwag nawang mangyari ang tinutumbok ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw na lumalayo sa ating Diyos, handang-handa siyang tumanggap, at malayong malayo ka pa ay Kanya nang hinihintay, at maaaninag o makikita na niya na ang Kanyang anak ay lumalapit, dahil naghihintay ang ating Panginoong Diyos sa ating pagbabalik. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Kaya nga napako, namatay siya sa krus. Gusto ng ating Diyos na magbalik loob tayo sa Kanya, na isipin natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Maglingkod ulit ng buong puso sa ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay nakaranas ng
ganyang according sa aking mga nakikita, kapag nakakaranas ang tao ng mga kahirapan at naalala niya ang Diyos na gusto niyang bumalik, mas malapit ang isang tao sa Diyos. Kaya mga kaibigan, yun ang gustong ipaalala sa ating Diyos. Handa siyang tumanggap kung tayo man ay lumalayo. God bless po.